Pwede makakuha po sir sa inyo reaction lang patungkol po dito sa reproductive health bill na pagbubutuhan po nila on August 7, yung sa parte nyo lang as former congressman po? Komentaryo lang ito bilang isang former congressman. Opo. Pero ang congresswoman ngayon, si Kimi Kuwangko, pinaglalaban po niya ito. At nung naging mayor siya, naramdaman niya yung pangangailangan nito, lalong-lalo na dun sa puspalad natin mga kapatid, na gusto ng, let's say, mga 8 na ang anak, 10 na ang anak, gusto nang ilimita ang kanilang pagbubuntis, wala po silang magawa. Ang problema po kasi, alam mo, ang babae, minsan dapat may control sa katawan niya. Okay. Pero let's say, umuwi ang asawa, natin lasing, kung gusto ng asawa, kahit ayaw ng babae, magagawa ba? Pero kung meron siyang paraan na hindi siya mabubuntis, then walang problema sana. Ang gusto po ng RH, yung mga kapuspalad natin, mga kapatid, na hindi makabili ng tamang contraceptive measures, na sa Manila naman, yung mga middle class at mayayaman, pupunta lang sa Mercury, makakabili niyan. May bigay sa kanila ng, kung gusto nila, pumunta sila sa EDSA, makakuha sila ng libre. Yun lang naman ang hinahabol ng RH. And magkakabotohan po ito this coming week. Kung ititigil na ang period ng debate. And crucial po itong botohan na ito kasi pag pagkakulang po ang dami, ang sapat na numero na congressman na magboboto na itigil na ang debate, palagi ko po matutulog na itong bill na ito at wala na pong mangyayari. Kaya critical po ang botohan sa Wednesday and siya po ay nananawagan dun sa mga kasama niya sa Kongreso na bumoto na itigil na nga ang period of debate para mapunta na po dun sa period of amendments which tutuloy na po ng mabilis sa voting on second reading, which is yung final step sa House of Representatives para masabi na napasa na sa Kamara de Representante. So yun po ang kanyang pinaglalaban. Alam niyo po, ang contraception po ay hindi sa aming paniwala mag-asawa umukontra sa pagtuturo ng simbahang Katoliko. Kasi wala po tayong pinapatay dyan. Piniprevent po natin magkaroon ng conception. So, kung wala pa pong conception, wala pa pong buhay. Correct. Tutol kaming mag-asawa doon po sa abortion na siyang tumitigil sa buhay ng bata. Yan po talagang tutol kami dyan. At wala naman pong ganyan sa RH bill. Okay. And so, doon naman sa contraception na titigilin po natin magkaroon ng conception para wala pong buhay dyan, hindi po kasalanan yun dahil wala po tayong pinapatay. Okay. And so, yun po ang katayuan ngayon ng bill na yan. Okay. Sir, kung kayo'y incumbent congressman, kayo ba'y buboto sa August 7 para dito po sa RH bill na ito? Kung ako po yung incumbent, at alam ko ngayon tungkol doon sa bill at tungkol po sa sitwasyon ng Pilipinas, lalo na yung mga mahihirap, definitely boboto ako na para sa RH bill, pro-RH, na para matigil na ang period ng debate at mapunta na sa period of amendments. Ibig po sabihin ng period of amendments, lahat po ng umayag ang mga author na ibago dun sa bill para dun sa mga nag-o-object, masagot yung mga pagbabago na gusto nila, mailagay na doon sa bill na yun. Sir, yung sinasabi po nila na may mga dating sumusuporta, nag-withdraw po sila. Nakakalungkot po yun kasi ang ibig pong sabihin nun, kasi may mga nag-withdraw po na author din, Opo.
nakakalungkot po yun kasi ang nangyari, galing sa minorya yung karamihan noon. Nung nagdeklara na si former President GMA na ganun nga ang tayo niya, yung mga kasama niya, pagamat naiintindihan nila ang kabutihan na may dudulot nitong RX na ito sa ating mga mamamayan, pinili pa rin nila na magno para sa politika. Okay. And therefore, para sa akin, nangunguna ang politika para sa mga representante nito kaysa yung kabutihan ng taong bayan, lalo na yung mahirap. And so, ismayado po ako ng konti sa mga ganun.